Naisip mo na ba kung bakit kahit tila lahat ay hindi ayon sa plano may kang anong puwersa sa loob mo na nagtutulak sa'yo na magpatch? Marahil dahil inianda KNG di Diyos hindi para lamang mabuhay kundi upang mamulaklak at maring. Parang sa langgat ito, nararamdaman mo ang bigat, nararanasan ang kakulangan. Tahimik ang langit. Ngunit dun mismo nagsisimula ang pakilos NG di Diyos ang sa video na ito. Maunawaan mo kung paano ang bawat kirot, bawat paghihintay at bawat pagzoom ay hindi aksidente kundi bahagi NG, isang banal na paghahanda upang wala kang kakailanganin. Sasandik tayo sa gatotong pangako gaya ang ginasa Isaías 4:32 na nagsasaving niyang tubig, niyang apoy ay hindi sisira sa'yo sapagkat kasama mo ang presensya NG di Diyos ang bago tayo magsimula sa mensyeng. Ito na magpapatiba isa iyong pananampalataya. Sabihin mo muna sa komento sa hang bahagi NG. Buhay mo pinakakailangan ang provision NG. Di Diyos gayon, nais kitang pakinggan. Ipagdasal ka at ay pabatsadyo ang salitang ito direkta sa iyong puso. Manatili ka hanggang saya huli sapagkat sa pagtatapos NG mensaheng ito. Hindi mo lang maintindihan ang hinagawa NG. Di Diyos makakaramdam ka NG kumpiyansa na magtiwala sa Kanya gaya NG hindi pakailanman. Naranasan mo na bang magtanong kung bakit kahit tilala ay hindi ayon sa plano may isang bagay sa loob mo na patulo inanagtatsalak sa iyo na magpatuloy. Marahil ito ay dahil inianda ka NG Diyos hindi para lamang mabuhay kundi para mamukat. Maaring tila kabaliktaran nararamdaman mo ang bigat, nararanasan mo ang kakulangan o tila tahimik ang langit. Ang ngunit dun mismo nagsisimula ang pakilos NG di Diyos sa video na ito. Maunawawa mo kung paanong bawat sandali nengrem sakit, bawat paghahinte at bawat amon ay hindi aksidente kundi bahagi ang banal na paghahanda upang saya tamang oras wala kang kakailanganin. Suswang tayo sa mga tunay na pangako NG Diyos tulad ang nasa Isaías 4:32 na nagsasaving hindi ke malulunod o masusunog dahil ang presensya ng Diyos ay sumasayo sa kaiman makpunta bago tayo tuluyang lumalim sa mensaheng magpapanibago NG iyong pananampalataya. Iwan mo muna sa komento sa anong bahagi NG ilong buhay mo nararamdaman ang pinakamatinding panggangailangan. Galon gusto kong makinig ang mensaheng ito ng direkta sa iyong puso. Manatili hanggang sa dulo dahil pagkatapos mong marinig ang lahat NG ito, hindi mo lang maunahan ang ginagawa NG di Diyos. Mararamdaman mong anda kang muling magtiwala sa Kanya gaya NG hindi mo pa naramdaman nun. May mas maganda pa ba kaysa sa pagdilat NG makamata sa umaga o tebego ang namin sabihin salamat Diyos. Ang simpleng gawi na ito ay kalang baguhin ang tagbo NG buong araw para bang huminga NG maliwag ang kaluluwa at pumubulong ang puso. Handa na ako sa kahit ano dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Ang pasasalamat ay may kapangyarihang ayusin ang ating isipan at yanda ang ating espiritu upang makita ang presensya NG Diyos kahit sa mga pinakasimpleng detalye. NG minsan na tayo na ang inisip agad ay mega bayarin, mega problema o yung isang bagay na nagpapakaba. Pero paano kung subukan nating baguhin ito? Simulan mo hanggang raw sa isang simpleng panalangin gaya NG pangganun. Salamat po sa bagong garaw na ito. Saya iking bahay o te saya iyong protection.
Hindi ito maika, ito ay pananampalataya na isinasabot. Ang tahimik na pagbibigay na ito kontrol sa Diyos ay nagpapakalma 18 isipan at nagbibigay dahan sa Kanya upang pamunwan ang bawat sandali simula palang ero. Bawat pagsikat ang jeep araw ay panibagong pagkakataon upang magsimulang muli. Upang iwanhang mehea bigat kapon at jakapin ang pag-asa dun nagsisimula ang paghahanda di Diyos sa sandaling bumangon ka na may pasasalamat sa labi at tiwala sa puso. Ang pasasalamat ay pagtanggap na kahit bago ka pa umiling, kumikilos na siya upang tugunan ang iyong mehea pangangailangan at espiritong puspos pagpupuri. Tayo, idadako ng gayon sa susunod na agbang ang uminji kanjang pagaba at panggangalaga para sa iwong araw. Kapag sinabi mang Panginoon, ihanda mo ang aking daraanan ngayong hindi lang ito mehea, salita ito ay pagpapakawala pananampalataya. Ang simpleng panalangin ito, bagamat maikli, ay makapangyarihan. Isa itong paalala na hindi mo kailangang harapin ang na ang dilos ang nauna sa iyo binubuksan ang mehea pintuan. Iniwas ka sa mehea panganib na hindi mo nakikita o titiniyak na bawat hakbang ay napapalibutan kanyang protection. O kapag siya ang naghahanda, makasisiguro kang walang plano kahawe ang mananay. Nugunit ang protection ay laging kakibat panustos. At tandaan ito hang panustos ay hindi lang pera sa bulsa. Ito ay kapayapaan sa puso, karunungan saya. May desisyon, lakas na neglube upang hindi sumuko. Ito ay si Jesus na pumapasok saya gitna kaguluhan o nagsasabing huwag kang matakot narito. Totoo nga naroron siya. Nakikita niya ang bawat detalye at ang kailangan mong galon ay inianda na niya sapagkat alam niya ang hinaharap. Mahari mo nang simulan ang bagong ugali na itong galon dim bago ka lumabas. Ba'y manalangin. Kakote sabihin Diyos, ingatan mo ako. Protektahan mo yu ako tustusan mo yu ako saya lahat na hindi prumaspeto. Pisikal, emosyonal, espiritual. Maniwala ka ito ay hindi lamang isang kailangan. Ito ay siyang gawa pagtitiwala tepak papasakop kapag namumuhay ka ng ganito ang araw mo ay hindi na basta-basta lang pahiral. Ito ay nagiging paglalakad kagalingan at pag-asa. At galong pag-usapan natin ang tungkol sa may harap nadahan at ang panggakong nagpapatibay sa atin sa hitna pagsubok kapag dumahang ka sa tubig. Ako'y sasayo kapag tumawid ka saya mag-ilok, hindi ka matatangay. Kapag dumaan ka saya apoy, hindi ka masusunog. Isaías 4:32, napakagandang pangako. Hindi ba? Hindi sinabi na Diyos na kung sakali kang dumaan, kundi kapag ibig, sabihin, ang pagsubok ay darating. Nugunit ang presensya di Diyos ay darating din. Hindi ito tungkol sa pahiwasa, kundi sa paglabas mula rito ng buo. May mas matatag na maringi ko ay dumaran sa isang maikpit na yugton ngayon. Baka ito ay isang krisis sa pinansya, isang pagkawala, wang tila walang katapusang katahimikan. Di Diyos ang nugunit, makinig ka hindi kaniya, iniwang nakikita ka niya. Kahit napakiramdam mo ay parang nalulunod ka, hawak niya ang iyong kaluluwa. Ang bagay na lamoy parusa, maring pag-aanda pala isang proseso upang daling ka sa isang lugar na hindi mo pa naiintindihan. Nugunit pagi na plano, niyan mo ring pakiramdam mo'y may na kagunit hindi
kak nag-iisa. Isipin mo, ito isang ama, awak ang kamay NG kanjang, anak sakit na, NG bagyo, sinasabing anak huwag kang matakot. Narito ako aniyon, ang gidilos na itang, hindi man niya alisin ang lambak. Sasamahan ka niya habang nilalakaran mo ito, o tete ang iniisip mong katapusan. Maringilon pala ang simula NG isang napakagandang pagpapagaling na hindi mo inaasahan. At para ito'y mangyari, kailangan nating hayaan si Jesus na kumilos sa enga baji NG ating puso na pinakamasakit. Handa ka na ba para saya kabanataang kagalingan o tete pagpapanumbalik? Mayam gasugat na kahit ang panahan may hindi kayang pagalinghin, pero si Jesus kaya niya notikapak. Sinabi mong sa pamamagitan NG kanjang mehea banal na sugat ako'y pinagaling. Hindi kailang basta nagsasalita pinapalaya mo ang kapangyarihang magpagaling sa iyong buhay. Ang dugo ni Kristo ay hindi nabuhos ng walang kabuluhan. May kapangyarihan nito na abutin ang migay bagi NG iyong puso na hindi mo na ipapakita kahit kanino. Ang bagay na bumasak sa'yo, ang sugat na iniwasan mong harapin, ang sakit na pilit mong nililibing lahat, NG iyan ay maharing buwing muli sa kanjang mehea kamay. Ang kagalingang mula sa Diyos ay hindi panlabas lamang yumebat ito sa kailaliman NG iyong kaluluwa inayos ang lahat NG wala sa ayos o tete ang pinakamagandang bahagi. Hindi ito nakabase sa pagiging karapat-dapat mo kundi sa kabiwang pagsuko. Sa kanyang si Jesus ay hindi naghintay na maging buo kabago kaniya tulungan. Pumapasok siya sa hitna NG gulo at kapag siya dumating walang nana pareho. Ang pagpapanumbalik ay nagsisimula bilang isang bulong at lumalago hanggang maging isang bagong parahan NG pamyomyohe isang bagong iko mula sa loob pa lang. Kung may bahi NG puso mon galon na sumisigaho para sa kahinawahan. Kung may sugat kang pilit mang tinitiis puro hayaw mawala. Adyang mong ipun ito ni Jesus ang sabing mo sa isang taus-pusong panalanghim Panginoon pagalingin mong ang mga sugat na iko. Langang, ibalik mo ako sa buo kong pagkatao. O tete alam mo kung ano ang mangyayari? Unti-unti, ang sakit ay papalitan ang kapayapaan. Ang lungkot ay magiging layunin. O tete ang kahinaan mo ay babalutan ang lakas o tete pananampalataya. Handa ka na bang ipahayak ang pananampalatayang ito ng buong tapang? Ang pananampalatayang tunaw na bumabago NG buhay ay hindi lang nananatili sa isipang ito'y lumalabas sa iyong bibi. Gumagalaw sa iyong mga pa o tete gumagabay saya iyong mga desisyon. Ito ang pananampalatayang nagsasabing naniniwala ako kahit hindi ko pa nakikita dahil nagtitiwala ako sa Diyos na nanggako. Kapag sinimulan mo ang haraw sa pamamagitan NG pagpapahaya kasama kayo'ng Diyos o tewala kung kakulangan pinatataas mo ang iyong espiritu o titinuturoang direksyon NG iyong kalyaluwa. Ito ang tinatawag na pananampalatayang aktibo ang pamumuhay na may katiyakan ang kaluban at pakalinga NG Diyos ay kumikilos sa bawat detali. Pero tandaan ang pananampalatayang aktibo ay hindi lamang basta paghihintay. Ito'y kilos na puno ng dimtiwala. Hindi ito umasa na babagsakang himala mula sa langit, kundi kumikilos ka nang may paniniwalang ang langit ay nasa likod mo na. Gusto mo aneke alimbawa. Simulan mo hanggaraho sa pamamagitan NG, isang listang NG, deklarasong NG pananampalataya. Ngayong haraw ay magiging haraw NG kapajapan. Si Jesus ang make ang dugo ni Kristo ang aking protection.
pinakpala ang aking tahanan. Ako ay minamahal ginagabayan. OTT pinalalakat. Mukha man itong simple pero binabago nito ang iyong paninindigan. Enggeong boses automaging ang perong NG pagarap mo sa megahamon. Ang pananampalatayang aktibo ay hindi kawalan, engi takit. Ito'y pagpiling, magpatuloy sa kabila. NG ito ang paglalakat sa ibabaw. NG tubig gaya ni Pedro na alam mo naroon si Jesus na kaunat ang kami saikling ikaw ay malunod. OTT kahit ikaw ay madapa, nananatili siyang tapat saya. Iyong tabi, kaya ipahayak mo ito, iproklama mo ito, isabuhay mo ito. Delang pananampalatayang gumigulo ilon ang tunay na nagpapabago. Inihilahat at tenggalong na ang gilong espiritu ay naitugma na, anda ka na bang selyuan ang lahat. NG ito sa salita na nakpapatiwa. ING ating pagtitiwala. Amen? Amen? Ito ay hindi lamang magandang salita sa pagtatapos. NG panalangin. Ito ay tulad ng sa isang kasunduang kasama ang Diyos ang parang sinasabi mong naniniwala ako na itupad na ito. At kapag tinatapos mo ang iyong panalangin sa MNSA panggilang ni Jesus, hindi mo lamang isinasara ang isang usapan sa langit sinasel, yuan mo ang isang espiritual na tipan. Inaaktivate mo ang mehea pangako. Ipinapahaya mo o na nagtitiwala kasaya. Kilos o sa oras ng Diyos kahit wala ka pang nakikitang pagbabago. Ang panggalan ni Jesus ay kapangyarihan. Kapag ikaw ay nananan ang hinsakandyang panggalan, ipinapahayak mo na hindi ka nagis. Ikaw ay may kasamong tagapaglaytas na natalo na ang kamatayan. Nakpagaling NG may sakit. Nakpaken NG libo sa county. OTT nakpanumbalik. NG mga wasak na buha. Ang dugo ni Kristo, ang iyong kalasak, ang iyong lokas, ang iyong protection. Kayak sinabi mong sa pangalan ni Jesus ibinibigay, imo ang kontrol sa tanging isa na kayang baguin ang imposible o gawing posible. Kaya sa susunod na ikaw ay manalangin kahit pakaunti lamang ang mahea salita gagawin mo ito nang may intensyon. Ipagdasal mo ito nang may buong pananalig. At sa pagtatapos, ipahayag mo ng buong pananampalataya amin sa panggalan ni Jesus and dahil sa mismong sandalin ang iyong panalangin ay umakyat sa trono NG di Diyos tulad NG isang mabanggong insenso at alam mo ba sumasagot siya sa kanyang paraan, sa kanyang oras. Ngunit palaging may pagmamahal. At ngayon, isinasara natin ang mensaheng ito hindi bilang pagtatapos, kundi bilang simula. Dahil lang naranasan natin dito ay hindi lang isa pang magandang panalangin, ito ay isang muling pagkikita sa katotohanan. Isang makapangyarihang paalala na kahit pa tila wala sa ayosang lahat, ang Diyos ay tahimik nugunit, tupot na naghahanda NG. Bawat detalye hindi ka niya kinalimut, hindi ka niya iniwan. Sa katunayan, siya ay nasa mismong gitna NG, sinipan ang kapayapan sa iyong kalihwa. Ang paglalakbay NG pananampalataya ay hindi tungkol sa agarang sagot kundi sa epagtitiwala. Sa bawat hakbang, bawat deklarasyon, bawat bawat pagsuko, ito ay pagpapalit ng takot saya kamalayan duda sa paninindigan pagmamadali sa pag-asa. At bagamat maharing hindi pa nagbago, ang iyong magapalikid may nagbago sa loob mo at hilanghang simula muling. Gayon,
Tanungin mo ang sarili mo, handa ka na bang mamuhay gaya ni siyang tuna na naniniwala? Handa ka bang magtiwala kahit tahimik pa rin ang langit o tete umawit kahit nasa lambak ka pa? Handa ka bang maghintay kahit hindi mo pa naunawaan ang lahat? Kung ang sagot mo, ayoko, umawak ka ng maigpit dahil kumikilos na ang langit at wala tunay na wala ang kukulangin sa'yo. At kung ang mensaheng ito ay tumimo sa puso mo, huwag mo itong sarilihin lamang. May isang tao sa paligid mo, isang kaibigan, kapatid, magulang o mahal sa buhay na kailangang makarinig mismong salitang ito na ang Diyos ay nakahanda lahat o titiwalang kakailanganin sa kanyang anak. Iba mo ito ni kalathang bini pananampalataya. Dahil minsan, isang salita lang na gaya nito ang makapagliletas pusong alos mawalan o tibago ka umalis sabin mo sa akin sa komento anong bahe mensaheng ito ang tumago sa puso mo. Gusto kong malaman, gusto kong ipagdasal ka at sabay talong lalakad sa pananampalataya magkagapay. At kung hang mensyeng ito ay talagang humipo sa iso, huwag ka nga alis nang hindi naksusubscribe sa channel. Pindutin ang like, i-activate ang notification bell, at ibahi ito kahit sa isang tao lang tuhil hindi ka nagis. Nasa iyo si Jesus o tete wala tunay na wala ang kakailanganin mo.